Mga kababayan, magandang umaga po. February 25, 2024, ngayon po ay araw ng Linggo. Ito ay EDSA Revolution Anniversary. Naging parte rin ako doon. Pero matagal na yung panahon. Ang pag-uusapan natin yan ay tungkol kay Ezekiel na nung nakaraan niya ay naglanding ang mga spacecraft ng mga Diyos. Akala niya, pero ang tawag nga natin ay Elohim, at naglanding sa harap niya. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Tumanding ay nag-ano sila ng mga supplies, nagdidiskarga. Spread out above the heads of the living creatures was what looked like an expanse, sparkling like an ice and awesome. Above the expanse, over their heads was what looked like a throne of sapphire, and high above the throne was a figure like that of a man. Ezekiel verse 1 to 26. So, nagdidiskarga nga sila kung sa malaking spacecraft. Nandoon ang nag-supervise ang isang Elohim, at yung mga sa iba ay nagtatrabaho sa ibaba. Ngayon, natakot si Ezekiel. Frightened by all this, Ezekiel fell flat on his face because those mysterious events had to come from no one other than God. But one of the creators said to him, lumapit ang isang creator, tapos si Ezekiel kinabahan. Nilapitan siya, sabi ng creator sa kanya, O Elohim, O God, Son of man, stand up and let me talk with you. Listen to what I say. Eat what I give you. Ezekiel verse 2 to 1 and 7 to 8. Binigyan siya ng pagkain, pero hindi yun literal na pagkain. Pinakain siya. Ang ibig sabihin, intellectual na pagkain. Actually, ang binigay sa kanya ay isang libro. Kaalaman. Katulad yan ng nasa tree of knowledge doon sa panahon ni na Adan doon sa paraiso. Hindi nila kinain yung prutas. Yung prutas doon na sinasabi ay kaalaman o mga libro na ayaw ng creator na babasahin nila dahil may mga sekreto doon ng creator na kapag natutunan ni na Adan at iba ay magiging matalino sila na katulad din ng creator, magiging equal na ayaw ng creator yun. Siyempre ako man kinuwit lang kita, magiging equal na. Then I saw a hand stretched out to me holding a scroll. Scroll, ano ba yung scroll? Di papel yun. It was written all over on both sides. Nung araw kasi sa panahon ni Ezekiel, nasa isang kabila, hindi katulad ng kabilaan ay sinusulatan. Noon sa kabila lang, wala sa kabila. Baliktaran, may nakasulat. Then the scroll is eaten, kinain. This means that Ezekiel absorbed its meaning. So I ate it. So kinain niya. And it tasted as sweet as honey. Ezekiel verse 3, chapter 3 to 3. Sa susunod na linggo ay i-discuss natin kung ano ba ang kinain. Yung ibig sabihin kung ano ba ang itinuro kay Ezekiel. Pinaalam na karununan sa kanya ng ating Creator. Then the Spirit lifted me up and I heard behind me a loud rumbling sound. Itong kaalaman na itinuro sa kanya, ituturo niya na doon sa kung saan siya dadalhin ng ating Creator o ng Diyos o ng Elohim. Maraming salamat po. Tulad ng sabi ko, sa susunod na lang natin i-discuss kung ano ba ang natutunan ni Ezekiel kung ano ba ang itinuro sa kanya ng Elohim. Maraming salamat po. Sana ay magandang ating mga araw na yun at magiging masaya at puno ng pagmamahalan. Sana i-follow nyo ang aking Facebook page, comment, like, and share at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Stories of Uncle Paeng.